Pwede na ba akong magpahinga? Oo, wala na akong kailangan at ayoko nang maabala pa. Gusto ko lang makatulog ng mahaba. Kahit papano, alam na natin kung sino ang nagpapadala ng mga bulaklak. Tama. Mama, simula nun, hindi na siya tumigil na punuin ang kwartong to ng mga rosas. Tama. Ay, ako na. Sige po. Magandang gabi, senyora. Ay, halika, pasok. Salamat. Ikaw pala. Salamat ulit sa pinadala mong mga bulaklak. Sobrang gaganda. Hindi mo kailangan mag-abala Hindi pa. naman ako naabala. Masaya na ako malaman na tinatanggap mo lahat. Nandito ka ba para manood ng show? Opo, hindi ako napapagod sa ganda at talento ni Rosalinda. Sana hindi mo natanggihan ang alokong lumabas. Hindi ako pwede ngayon. Pasensya na pero wala kasi akong ganang lumabas eh. Ayos lang, maghihintay ako gabi-gabi hanggang sa pumayag ka. Sa ngayon naalis na ako. Ayoko muna makabala. Ingat ka. Salamat ha. Paalam. Hindi mo maitatanggi na marunong siyang rumespeto. Bukod pa ron, gwapo. Opo, ma, ganun nga siya. Pero wag mo kalimutang pareho tayo. Iisa lang ang minahal nating lalaki. At sa kasamaang palad, wala nang makakapagbalik sa amin ni Fernando Jose. Wala na, Mama. Hindi, Mama. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Nangako ka sa akin, hindi mo sasabihin ang sikreto ko, Mama. Anak, sigurado akong mahal ka pa rin ni Fernando Jose. At kapag nalaman niya ang tungkol sa sakit mo, yayakapin ka niya at pagagaanin ang loob mo. Asawa mo pa rin siya. Karapatan niyang malaman. Hindi pwedeng hindi niya malaman yun. Kahit magalit ka pa sa akin, sasabihin ko sa kanya. Salamat, Peachy. Walang anuman. Para sa'yo, anak. Tingnan natin kung ano to. Hindi ba gusto niyo malaman ni Fernando Jose ang tungkol sa sakit ko para yakapin niya ako dahil siya pa rin ang asawa ko hanggang ngayon? Huwag na kayong umasa, Mama. Dahil ayaw na sa akin ni Fernando Jose. Gusto niya nang putulin ang ugnayan naming dalawa. Pinadala yan sa akin ng abogado niya. Dahil nakikipag-divorce na siya. Sabi ko maghintay ka at iipunin ko ang pera. Oo nga, pero meron naman na tayong napagkasunduan. At kailangan ko na kasi ng pera. Kahit na hindi kumpleto. Itong dala ko lang ang kaya kong ibigay. Hindi ganun kalaki pero sa tingin ko sapat na para manahimik ka. Pwede akin ha. Ibigay mo na sa akin. Wag! Wag! Sapat na nga ito para manahimik ka. Hayop ka!
kasi gusto niya akong i-blackmail. Palagi niya akong tinatawagan, umaga at gabi. Oo, alam ko yan. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Wala na. Patay na ang taong yan. Pag tinulungan mo ko, ibibigay ko ang gusto mo. Pakiusap. Huwag mo sasabihin sa iba ang nangyari. Huwag kang mag-alala. Di ko ipagsasabi. Tayo lang ang nakakaalam nito. Hindi pa rin ako makapaniwala. Akala ko meron pang pag-asa para magkaayos kayong mag-asawa pero... Malinaw na sa akin na imposible yung mangyari. Kita niyo na? Pinadala yan ng abogado niya para makipag-divorce sa akin. Rosalinda, kung alam ko lang ang mga pwedeng sabihin ko para mas gumaan ang loob Hindi na mo. mawawala ang sakit na nararamdaman ko. Na magkakaroon ng malaking milagro sa buhay ko na kaming dalawa ni Fernando Jose ay magiging masaya na. Ito ang pinagkakait sa amin. Kahit na konting oras na lang ang natitira sa akin, Ma. Anak, Pero tingin ko hanggang pangarap na lang ang lahat. Parang panaginip to na nagising na ako sa katotohanan. Susunod ka na, Rosalinda. Basta, kailangan ko pa rin ituloy ang palabas. Kailangan ko isang tabi ang Rosalinda na maraming problema. At maging si Rosalinda na isang singer. Yung gustong masaya ang publiko. Oo, kinukumpirma pa ng mga bisita kung makakapunta sila sa inauguration ng lugar na to. Baka bukas, ang daming pumunta. Yun ang gusto ko, na maraming tao ang pumunta hanggang maaari. Mag-usap tayo, Fernando Jose. Pasensya ka na pero hindi mo na ngayon, Dorantes. May ginagawa ako. Hindi ako aalis hanggat hindi tayo nag-uusap. Tungkol saan? Kay Rosalinda? Malinaw ang pagkakasabi ko sa iyo noong huling nag-usap tayo na wala na akong pakialam sa kanya. May pinagdadaanan siya ngayon. At gusto ko malaman kung meron kang kinalaman doon. Kung ano man yun, siguradong hindi dahil sa akin. Inaasikaso ko na ang pakikipag-divorce sa kanya, kaya wala na talaga akong pakialam kay Rosalinda kahit ano pang mangyari. Tapos na ang lahat sa amin. Sinabi ko na huwag kang mag-alala. Wala makakaalam. Salamat ulit, Beto. O sige, mas mabuting magpahinga ka na. Ako rin pagod na. Saan ka pupunta, aking Reyna? Sandali lang muna. Ngayong magkasabot na tayong dalawa, wala ba akong matatanggap na gantimpala?